Noong una, inakala ng mga magulang ng 3 taong gulang na si Katie Lucas na ang mga marka sa kanyang kamay ay kagat lang ng insekto. Lumabas daw ang mga ito noong Setyembre. But we know it started multiplying. It turned, after it becomes red, it becomes a bruise. Yung parang ang weird, and then it goes up and up. Nakaranas din si Katie ng sintomas ng kung ano-anong sakit, nawala ng ganang kumain at tuluyang nanghina. Mahirap para sa mag-asawang JJ at Feliz Lucas na makitang nahihirapan ng anak. Sa ospital na raw nila sinalubong ang 2016. Mula noon, labas-masok si Katie sa ospital at isinailalim sa iba't ibang test. Nagkaroon ng iba't ibang diagnosis sa kanya, gaya ng tuberculosis at leukocyte adhesion deficiency o LAD, pero lahat inconclusive. Nitong huling linggo ng Pebrero, nagpa siya ang mag-asawang Lucas na dalhin sa Singapore si Katie. Lumobo na sa milyon ang kanilang hospital bill, pero hindi pa rin mabatid ang totoong kondisyon ng anak. Ang mag-asawa hindi sumuko sa kanilang pananalig sa Diyos. God was faithful in providing through people's help and through prayers. Talagang we are able to get strength. Nitong March 3, o matapos ang halos 6 na buwan, nalaman na ang sakit ng bata. JMML o Juvenile Myelomonocytic Leukemia, isang pambihirang uri ng leukemia. As parents, it's tough na we come to this point na we have a diagnosis. Relieved na finally we have one. Anxious din, so we don't know what's going to happen. Kahit anong sakit ng procedure, buong tapang itong hinaharap ni Katie. She has been brave. My daughter is really brave. I mean, she doesn't cry during IV insertions anymore. Sa latest post sa Facebook page ni Katie, makakalabas na raw sila ng ospital. Ipagpapatuloy raw ang chemotherapy treatment kay Katie bilang outpatient. Mahaba-haba pa ang gamutan at kakailanganin din niya ng bone marrow transplant. Pero sa lahat ng ito, dasal nilang mapagtagumpayan ito ng kanilang courageous Katie.